Good evening, Youth Connect. We are now in our finale ng ating Fruitful Generation. So, naging mahaba yung ating series. Kasi ilan yung bunga ng banal na spirito na pinag-aralan natin? 9. Inisa-isa natin yon. So, meron na bang umusbong sa buhay natin? Sino rito yung lalo siya naging loving? Okay, naging patient. At naging good, yung self-controlled, okay? So narinig namin yung mga kasagutan tsaka kwento nyo nakarang Friday sa ating breakout. Naririnig ko na ito pala si sister o si kuya, si ate, ay mayroong gusto pang ma-develop sa kanilang bunga ng banal na spirito at napakainam po nun. So ngayon, sa dami natin pinag-aralan, ano pa kaya yung pwede nating matutunan sa fruitful generation? Let us pray first and let the Holy Spirit guide us. Lord, we know that we can never exhaust your knowledge and wisdom as we come here, Lord. We are here to learn at alam po namin na patuloy nyo ipapaliwanag sa amin ang inyong salita. At saka kung paano rin namin ito ma-apply sa aming buhay bilang kabataan, paano kami magtagumpay sa aming buhay at nakita po namin na ang mga sikreto na ito ay nanggagaling sa inyong salita. Kaya salamat, Lord. Amin po itong tinatanggap, pati ang pangunguna ng banal na spirito sa pangalan ni Jesus. Amen. May mga bunga na kapag nahinog na, meron ba kayong bumili kayo ng saging, tapos bukas bulok na, tatapon nyo na lang. Marami yan eh. Kunwari, tama yung sinabi ni B-Boy, healthy living. So bibili-bili tayo ng prutas, pero hindi natin kakainin. Hayaan natin na bulok. Pag nabulok na, itatapon na. Dahil ang mga prutas ay may expiration at may mga walang prutas at bunga na panghabang buhay. Kahit ilagay nyo pa sa freezer yan. Hahaba lang buhay pero hindi siya magpakailanman. Pero ngayon nakaka-intriga dahil pag-uusapan natin is paano maging mabunga forever and ever. Okay? So dito, may forever. So fruitful forever. Dahil pinag-aralan natin yung bunga, ito yung tanong, saan ba nanggagaling ang mga bunga? Saan? O, kunwari science subject, saan nanggagaling ang mga bunga? Sa puno, trees. So ngayon, let us study about the trees. Who likes seeing trees? Yun nare-refresh siya. Pupunta. Ano ba yung pinakamalapit na lugar dito sa Valenzuela na maraming puno? People's Park? Christmas tree? Okay. Family Park yan. Diba? Pupunta tayo sa Family Park. Kasi naaamoy, nakikita niyo yung kaibahan pag tayo sa mga maraming puno. Yung scent. Diba? Ibang-iba. Tapos kapag nagagawi kayo dyan sa mga pabulakan o kaya pa QC, di ba minsan may mga puno sa UP, tama ba? Okay. So, iba yung dating, iba yung refreshment na nadadala niya. Meron ba rito nakaranas ng tumitig sa puno, ipinag-aaralan niya, pinagmamasdan niya na this glorious tree. Diba? Meron ba dito yung Mayla, napa-oo ka. Ano naisip mo pag tinititigan mo yung puno? Ang tangkad naman, sana ganito rin yung pangasawa ko, gano'n. Sige, Mayla. Di ba sabi mo, umuoo ka na nakatitig ka sa puno. Ano yung naisip mo nun, nung nakatitig ka sa puno? Kulay ng puno o ng dahon? Okay. Ayun, simple lang pero marami ka nang naiisip at nabubuong imagination sa trees, okay? So, I want to tell a story. There was an old man. Tanda na siya. Mahina, may sakit. Tapos, siya ay lingkod ng Diyos. Ang hirap nun, yung pakaramdam mo, hindi ka kagamit-gamit kasi may lagnat ka, may sakit ka, wala kang magawa kundi magpahinga. So, matagal siyang nandun sa kanyang kama. Pero, meron siyang natatanaw dun sa bintana niya sa kwarto. Ang natatanaw niya ay puno. Isang matibay, talagang malalim yung ugat. Alam mong matanda ng puno kasi ang dami ng pinagdaanan, ang dami ng mga marks, ang kapal ng puno. Noong nakita niya yon, meron nang usap sa kanyang boses. Ito medyo discouraged siya kasi
ano bang ginagawa ko rito? Nakahiga lang ako, nakatitig sa bintana ko. Pero may nangusap sa kanyang boses at sabi na, I am making you like a tree. I am making you like that tree na nakikita mo. Tapos nung nakita niya yung puno na yon, parang, wow, itong puno na ito, ilang years na to. Di pa rin natitibag ng anumang bagyo. Mabunga pa din kahit matanda na. So nagkaroon siya ng pag-asa na kahit siya may karamdaman, kahit siya may sakit, ginagawa siya ng Panginoon na parang puno na matibay, katulad na sinabi ni Myla, simple lang pero ang daming imaginations, ang dami nating pwedeng maisip katulad ng coconut tree, di ba? Ang daming gamit nun. Tree of, ano nga daw yun tree of life, di ba? So God said to that man, I am making you like that tree. At ganun din, nung narinig ko yung kwentong yun, nainggit ako. Na, ano ba yung ibig sabihin ng pagiging puno sa Bible? Tsaka bakit kadalasan sa promises ni God, lagi niya sinasabi that you will be like a palm tree. O, di ba? Parang, anong meron sa puno? Parang, maganda pa kung you will be like this, you will be like that. Pero promise ni God, you will be like a palm tree. So ngayon pag-aaralan natin. I want to show a picture to you about trees na cedars or trees in Lebanon. Tingnan natin yung itsura ng grabe ang taas, ang ganda, ang tibay, nag-iisa. Parang kahit anong bagyo dumaan, tinan mo may mga marka-marka na, pero andyan pa rin yung puno na yan. Unique yan, mga puno na yan. Breathtaking beauty. Siguro sa phone nyo, meron kayo kahit isang picture ng puno. Sino puno? Rico J. Puno. Okay? Meron kayong kasi pinipicturean nyo, nagpapaselfie kayo sa puno. Breathtaking, massive in size. Malaki. Kaya bang buhatin yan? Kahit sino pinakamalakas, kaya bang buhatin yung... Kaya nyo bang tanggalin sa pagkaugat yung puno? Rich in fragrance. Di ba may amoy sila? They have fragrance and high quality yung kanilang woods. Matibay, matatag, resilient, tsaka strong. Yung pag sinabing resilient, kahit dumaan yung bagyo, kahit dumaan yung mga baha, andyan pa din yung puno, resilient. Pilipino nga, kilala sa pagiging resilient di po ba? Kahit bumabagyo na, nag-aano pa rin, water bending. So, and strong. And ang trees, nire-represent niya ang beauty of life. Vigor of character, kasi steady lang. Hindi siya na-influensya ng ibang puno, nakaganyan lang siya. And syempre, fragrance ng kanyang personality. Hindi rin pare-parehas ang amoy ng puno. Diba? Iba-iba ang amoy nila. Ngayon, ano ang kailangan ng puno para siya'y lumago at maging mabunga? Yun yung pag-aaral natin. Ihahalin tulad natin ang ating sarili bilang isang puno dahil nga inutusan tayo ng Diyos na maging mabunga, so therefore, we are like trees. So ano yung kailangan natin gawin para maging sturdy, stable trees so we can therefore bear fruits. Kapag hindi healthy yung trees, wag natin expect na magiging healthy yung bunga. Okay? Yan ang puno na the more na tumatagal, pwede natin mapag-aralan, the more na tumatagal at tumatanda, the more na matibay, stable, steady, at hindi natatapos yung kanyang fruits. Matanda ka na, hindi ka na mabunga. Pero walang ganong puno, di ba? Kahit matanda na yung puno, alam pa rin niya paano mamunga ng mangga at nung kung ano-ano pa. Fruit-bearing despite that old age. So, let me show you some of the Bible verses na pinangako ni God na gagawin niya tayong puno. Doesn't sound impressive, pero if we study about the trees, we will wish to have the personality and traits of trees. Look at Psalm 92 verse 12. Sabi, but the godly will flourish like palm trees and grow strong like the cedars of Lebanon. No, yung mga makadiyos daw, lalago sila na parang puno. In Isaiah 65, like trees, my people will live long lives. Matagal ba mahaba buhay ng puno? Yes, they will fully enjoy the things that they have worked for. So now, let us be encouraged and pray to God na, Lord, make me like
a tree. When you grow up, di ba? What do you want to be in life? Who do you want to be? May nagsabi ba rito, I want to be a tree. Like a tree. O, sino ba yung character sa Guardians na puno? Si Groot. I wanna be like Groot. Pero kasi kung malalim, may kita mo na grabe pala yung mga pinagdaanan at saka yung character traits and personality ng puno. So para dyan, ating simulan, I have an illustration to you. Yan. Pwede ba nating mahiram yung box? Pampatong lang. Ryan, can you... Pag si Rob nakikita ko, laging can you... English eh. Si Ryan kasi, dito na Ryan. Bata pa lang, hindi ka pa ata pinapanganak. Rob, ay hindi. 1-year-old pa lang kita nakita. 1-year-old pa lang, nasa birthday party na ako ni Rob. Maliit pa si Janjan noon. Sumasayaw siya ng Barney. Yung kambal, lagi pa. Naalala niyo yun? Oh. Okay. Thank you. So, here, nakikita natin, may dalawang plants, flowers, isang my little cactus plant. Binili ko to sa QC. The artificial versus the real plant. Siguro naman, alam nyo kung nasan dyan yung artificial at saka yung totoong plants. The artificial plant will not grow anymore, right? Yan yung fact, yan yung katotohanan. But the real plant will grow. So ano yung kaibahan nila? Dito tayo magsisimula sa unang ingredient natin, how to become like a tree. Ano ang kaibahan nila? Pag nasagot nyo, magpapajikas si Sam. Ubos na ang pera ni Sam. Okay, anong kaibahan nila? Mahulaan nyo yung ating point. O sige, Althea. Yung artificial po, hindi mo na siya pwedeng patungan pa ng other things para lumabog. Pero yung real plant, pwede ka pang magdagdag para lumabog. Okay, nice. That's good answer. But that's not accurate. But that's also a good and right answer. Pero wala siya sa notes ko, Althea. Yung isa buhay, isa patay. So ano masabi, anong kaibahan nila? Yung? Okay, so tama yung nasabi ni Mira. Ang kaibahan nila is life. May life at siya wala siyang life. Okay? Kunin mo na kay Sam. Hindi, joke lang. Parang gano'n na nasama ng loob sa akin si Sam eh. So, thank you so much, Althea. You also have and Mira. So, can a human also breathe on it? Dito. Hindi. Dito lang yung nagpo-produce ng oxygen. At ako ba, kaya ko bang bigyan ng buhay ang artificial plant? Gusto ko siya maging totoo eh. Kaya ko ba siyang buhayin? Hindi natin siya kayang buhayin. So, ang una nating ingredient is, yan, nauna na si Jomer, life. So, a tree, to be flourishing, kailangan ng buhay. And here is the real deal, youth. No human being can breathe on you, on us, on me, but only God. All lives at lahat ng form ng life nanggagaling sa Diyos. Growth is impossible without life. And God ang nagbibigay ng buhay. Proven yan ng Acts 17 verse 28, for in Him we live and move and exist. Lakas at buhay natin ay nanggagaling sa Panginoon. Anong magagawa natin kung wala tayong lakas? Kung wala tayong buhay? Ang galing, no? Kaya hindi talaga, sabi nga nila, it takes a lot of faith to believe in Big Bang Theory. Kasi parang hindi mo talaga mag-gets eh. Parang out of explosion, magkaroon ng life. Parang kahit may alam naman natin may explosion, may nabubuhay ba? Hindi. Death pa nga eh. Kaya sobrang mali yung mga ganong theory kasi isang beses lang nangyari na nung na-explode, may dagat, may puno, di ba? Kaya parang it takes more faith para maniwala ka doon kasi hindi talaga ka paniwala. At ganon din yung evolution na yung unggoy, nagiging tao. Di sana ngayon, yung mga unggoy, tao na.
Pero ba't may unggoy pa din, di ba? At yung tao, hindi siya patuloy pa rin siyang nag-e-evolve. Okay, so dito natin nakita na yung buhay, hindi galing sa kung anumang mga theory, kundi paniwala na natin na lahat ito ay nanggaling sa Panginoon. And without God, we have no life. Wala tayong buhay. Hindi ka kayang imbentuhan ng scientist kahit pagtagpi-tagpiin nila yung mga organs na meron. Na mabubuo nila yung itsura. Ilang beses na nangyayari yan sa mga robot. Pero patay pa din kasi hindi nahingahan ng buhay. At kahit sino matalino, mayaman, hindi kayang magbigay ng buhay. Tanging ang Diyos lang. Life is equals to God. Pero ang maganda rito na life is not only about breathing and existing. Life is about purpose. Di ba walang kwenta rin ang buhay kung walang layunin. There is no life without purpose. Kaya tayo, kailangan din natin ma-discover ang ating purpose. At ito pa, we cannot discover our purpose without God. So bumabalik lang ulit. Di ba? Life, di ba? God, life, purpose, God. Hindi natin pwedeng ma-discover yung purpose natin sa iba eh. Kasi pati sila naghahanap din ng purpose nila sa buhay. Hindi natin din pwede tanong yung magulang natin. Kasi maaaring may maisip sila, pero parang hindi tumpak, tsaka equal na parang ayoko namang gawin yan, paglaki ko, di ba? Sa Diyos lang. Kaya napapansin nyo kapag may mga taong nasa deathbeds na, yung nasa malapit na mamatay, na mga tao, ano yung kadalasang ginagawa nila? Di ba lumalapit na sila sa Diyos? Kasi deep inside them, they know there is a higher being that created me. Deep inside them, alam nilang merong huminga sa kanila. Kaya nung naghihingalo na sila, alam nila na, Lord, kung kukunin mo man ako, gusto ko sa inyo mapunta, please, ayoko sa impyerno. Di ba, nagkakaroon ng conviction, konsensya, nagkakaroon na. Kasi may inside of us, our spirit. They draw near to the source of life. Kaya tayo, kung lalapit tayo sa Diyos, sana hindi yung sa huling hininga natin. Huwag na tayong lumapit sa Diyos doon sa deathbeds natin. Hindi nga natin alam kung lahat tayo may deathbeds. Hindi naman lahat ng tao naghihingalo, di ba? May mga biglaan na lang. So huwag na nating antayin na bata pa ako, kabataan pa ako, saka na lang si God. Yan. Ba't pa natin naantayin yun kung pwede naman natin ma-experience yung abundant life ngayon? Tama ba mga kabataan? Yan, tsaka maganda rin sinabi ni Biboy na yung pinagdaanan niya nung bata siya, talagang, ang tawag doon yung laging, halimbawa, nadadapa, nanghihina, nagko-collapse. Pero ngayon, napatunayan niya na hindi siya lalaki ng ganun pa din. Ang lakas at buhay nang gagaling sa Panginoon. Tsaka doon lahat, doon tayo nakadepende. Dapat ang buhay natin lagi nakadepende. I think what happened to B-Boy will happen to all of us. There will be times we will stumble. To make us realize na, uy, ang galing mo naman, kinalimutan mo na ako. Uy, ang galing mo naman, nagtatrabaho ka, iniwanan mo na, o kaya wala na sa isip at sa puso mo ang Diyos. Kaya dumadating yung time, natatalisod tayo, nagko-collapse, nanghihina tayo, para makita natin na kahit ano palang gawin ko sa katawan ko, sa sarili ko, ang Diyos pa din yung mahawak ng buhay ko. Pwede niyang kunin yung strength ko kahit anong exercise, di ba? Kahit anong sustansya. Everything, every life, comes from God. Kaya bilang mga kabataan, dapat talaga lagi tayo nakadepende sa Panginoon sa lahat ng ating tatahakin. Hindi lang kapag andyan yung time na naghihingalo na tayo. Okay ba? Life. Trees ang meron sa mga living, kaya nga sinabing living because there is life in them. And second thing that plants and trees need is water. Ang isang puno o halaman, hindi siya pwedeng isang beses mo lang didiligan ng tubig eh. Tapos, dapat habang buhay ka nang mabuhay kasi diniligan na kita ngayon. Hindi, di ba? Ito nga, binibili. Kahit cactus to, kailangan pa rin niya ng tubig. Tinanong ko, kasi ang dami nang namatay sa aking halaman eh.
Dami kong pinagbibili, bakit namamatay itong mga to? Nalulunod siguro. Sabi ko, kuya, paano ba to diligan? Sabi niya, twice a month lang yan. Kasi cactus naman yan. Pero kahit, di ba, puno to ng mga liquid ng tubig. Pero ang mga living things, like plants and trees, they need water in a regular basis. Hindi pwedeng isang beses, tas expect mo, pagtanda mo, andyan pa rin siya. So, gayon din sa atin, hindi pwedeng isang beses lang tayo ma-refresh ng spring na nanggagaling sa Diyos. We need to draw water from God every day because He is the living water. Scientifically, kapag diniligan natin, naglagay tayo ng tubig sa lupa, ano mangyayari? Aakyat yung tubig doon sa mga leaves, doon sa puno mismo para hindi mag-dry up yung halaman. And if there is no water, it will dry up. So, ganun din sa ating buhay. Water represents the Spirit of God. Water represents cleansing also. Pag sinabing detox, naiisip din natin tubig, di ba? So, water is cleansing. Lalo na tayong mga kabataan. Araw-araw, kailangan natin ng cleansing. Dahil ang dami nating natatanggap na basura sa ating isipan, sa mga nakikita natin, as we scroll through our phone, ang dami mga bad influences, mga environment na nakikita natin sa ating social media. Hindi na natin matatanggal yun Sige, saan tayo pwede pumunta nang walang toxic? Di ba wala na? Alangan pumunta tayo sa Mars. O kaya sa ibang planeta. Andiyan na yan There's evil in the world. But what we need to do is we learn to detox. We learn to cleanse. Yung lately, nasa adulting stage na kami, we have a general assessment sa pamamagitan ng blood. Natanong namin yung doktor, Dok, pwede ba itong kainin? Ano ba yung dapat kainin? So siya parang, hindi mo na pwede sabihin, hindi ka nakakain ng hotdog o kaya ng canned goods. Kasi kaya mo ba yun? Parang magko-commit ka ba doon? Hindi, kahit sila kumakain sila. But not in a regular basis. Paminsan-minsan lang. Kasi hindi naman natin kayang lahat ng pati gulay. May mga spray na pesticide yan di ba? Alangan naman mamuhay na lang tayo sa probinsya at araw-araw kumuha. Hindi na siya realistic yon. Hindi na realistic yung ganon. Kaya matutunan na lang natin ang cleansing and detoxification in our hearts and in our minds. Kasi kung hindi, kung ano yung natatanggap natin, yun na yung magbibigay ng leading pangunguna sa ating buhay. And ayaw natin yun, no? Nakita tayo sa Facebook, ito na yung buhay niya. Ito na dapat yung sundin kong ruta kasi magkasing edad lang kami. Dapat kung ano yung narating niya, narating ko rin. Dapat kung anong meron siya, meron na rin ako. Ba't ganon, di ba? Kaya punong-puno tayo ng pressure. Nawawala ka na sa dapat mong gawin kasi naiinggit ka na, namumuhay ka na sa inggit para lang maabot mo yung standard ng buhay ng iba. Be cleansed from that. You have a purpose. God has His own plan and time frame for you. Be content with that. How can we do that kung hindi tayo magpapalinis sa mga ganun? We can be cleansed only when we read the truth, when we read the Bible. That's the only thing para i-combat yung mga lies and deceptions na binubulong sa atin ng kaaway sa pamamagitan ng nakikita natin sa social media o sa TV. Kailangan natin ng katotohanan kasi kung hindi, mapupuno lagi yung utak natin ng kasinungalingan. Yung buong buhay mo, governed na ng kasinungalingan. So do you see how important water is to cleanse us? Youth. We need it. We need it. Jesus, the Holy Spirit, they're the well of living water. Sila, yun lang. Ang Panginoon, ang kanyang katotohanan, hindi natin yun madi-divide. Kaya ang isang kabataan o Kristiyano hindi nagbabasa ng salita ng Diyos, maraming toxicity sa kanya. Pero wag mawala ng pag-asa, kaya niyong mag-detox doon, kaya niyong mag-cleanse doon. When you start again reading the Bible, now I realize, hindi pala ako yung anumang sinasabi na dapat maging ako, ito pala ako. Nakita natin yung katotohanan. The truth will set us free. And also another thing about water, it quench our thirst. Remember the Samaritan woman, di po ba? Araw-araw siya kumukuha ng
tubig. Pero sinabi ni Jesus, drink from the living water. Only Jesus satisfies. Let us read John 7 verse 38, everybody. Anyone who believes in me may come and drink. For the scriptures declare, rivers of living water will flow from His heart. Kaya maigi yan, magdadala kayo ng kaibigan, kaklase nyo dito sa Panginoon para makita nila that only Jesus satisfies. We need water. Physically nga, sino rito makakapagsabi na pag sa inom ng tubig, nape-perfect niya? Diba? Kulang na kulang rin tayo, di po ba? Or what more pa sa spiritual life natin? So, yan yung mga basic na kailangan ng plants na kailangan natin in order to grow and therefore bear fruits. Next, ano pa yung kailangan nila? Hindi sila pwedeng malunod lang sa tubig. Kailangan nila ng light. They need sunlight. Ikulong nyo yung halaman nyo sa kwarto nyo without sunlight, mamamatay din yun. Magdadry din yun. And you know, the beautiful thing in Psalms 84 verse 11, the Lord God is a sun. Galing no, hindi lang siya yung lilim. Ay, may araw, sunblock. Ay, may araw, payong. Parang hate na hate natin yung araw. Ina-achieve ko nga minsan, pag gising ko, lumalabas ako, talagang nagpapaano sa araw eh. Kasi sun is medicine. Sunlight. Diba? Kung physical healing, marami tayong makikitang healing sa sun. Actually, may nakita pa nga ako sa Instagram. Tumititig siya sa sun. Ewan ko kung ano oras siya tumititig sa sinag ng araw. Malabo yung mata niya, pero hindi niya na kinailangan ng salamin. Parang heat light therapy. Dahil doon, parang gumanda yung paningin niya. Di ba tayo, pag may sunshades agad, sunblock agad. Pero merong yung sun na siguro, magganon tayo pag nakakasunog na. Mga 7, 8, andun yung, wag nating kasuklaman yung sun kasi yan gawayan ni God for also our medicine, not only light. Sobrang dami niyang, sige, ano yung vitamins na nabibigay ng sun? Vitamin D. Yes. Ay, alam nyo ba, guys? So many people kulang ng vitamin D, at ang vitamin D, kapag kulang ka nito, it can yung mga parang depression. May tao na akala niya depressed siya at kailangan niya ng gamot, pero nung nakita yung vitamin level niya, sobrang kulang siya sa vitamin D na pinoproduce, na bibigay ng sun. Light. God's word is a light. Ang dami nating natututunan. Medicine, spiritual. God's word is a light. In Psalms 119, verse 105, everybody, your word is a lamp to Yes. A lamp to guide my feet and a light for my path. God's word. God is our sun, our shield, and our light. Ang galing no, sun and shield. Pero parang kung titingnan mo, opposite yun eh. Kasi sun, you need shield from the sun. Pero God is a sun and a shield. So there are times we need sun and there are times we need shield. But at this moment, let's study yung light na kailangan natin. Science, nakikita natin that light is energy. Right? God's word is our energy. It shows our purpose and gives us strength. Katulad na sinabi ni B-Boy na I can do all things through Christ. Gives me energy, gives me strength. Dahil siyang light, nagbibigay ng strength sa atin to do what we need to do. So kahit pala alam natin yung purpose natin, pero pag wala tayong energy, hindi rin natin pala ma-accomplish. So we need to know God's purpose and we need energy to do it. And still the energy comes from God. And another thing that I want to say na nagbibigay energy is fellowship. Diba? Nagpapalakas sa atin ang kapatiran, ang community. Itong Youth Connect,
It's not more like service eh. It's more like fellowship and community. Kaya nga tayo may breakout, may kwentuhan na kayo naman yung nag-ano niyang mga pinagdaanan nyo. Because it is so hard to walk alone. We are never meant to walk alone. Kaya find accountability. Join fellowships. Join this community. It gives energy. And another thing that can energize us is listening and playing worship songs. Ito ang mga binibigay ko based on experience din. Fellowship at saka worship songs, di ba? May mga bagay na nakakatanggal ng energy talaga. Pero may mga bagay na nakakapagbigay ng energy. At yun yung nakikinig ka ng mga inspirational at saka worship songs. Parang naihilera ka ulit sa tama. God's word is our light. Worship songs gives energy. Fellowship gives energy. At isipin mo, kung gusto ko maging puno, kailangan ko nun. Hindi lang basta pagbabasa ng Bible mag-isa. Kailangan din natin ng sunlight, which is God, fellowship, and worship. And marami pang kailangan ng puno, pero mag-i-stick lang tayo sa mga ibibigay ko. And lastly, what a tree needs is air. Yan, kailangan niya ng air. Hindi siya pwedeng makulong sa box. Dahil wala lang sunlight, walang tubig, kahit bigyan mo ng tubig and sunlight, kailangan niya ng hangin. And air is equals to God's Spirit. And I wanted to say that air speaks also of movement. Di ba kapag may puno at alam mong may hangin, kasi nakikita mo yung pagsayaw ng dahon nila, yung pag-sway. Nakikita natin, alam natin, hindi natin nakikita yung air, pero alam natin totoo yung air kasi nararamdaman natin at kitang-kita sa movement and sway ng puno. So, ibig sabihin, ito yung pagsunod sa movement at pangunguna ng banal na spirito. Following the leading of the Spirit. Na kung nasan yung hangin, dun din tayo gumawi. Kung nais nating lumago at maging mabunga, dapat tayo ay sumusunod sa pangunguna ng Diyos. Hindi pwedeng, ito yung gusto kong tahakin, pero ito yung inaano ng wind. Ang hirap noon, di ba? Kahit sa paglangoy yung lalabanan mo. Kasi may puwersa Dapat, you just go with the flow and the movement of the air. Mas madali. Pati yung movement and flow of the Holy Spirit. So if we want to be like a tree, we need to follow the leading of the air of the Holy Spirit. Kung saan tayo nililid ni God. And I tell you, youth, it's not easy. Para kang nakaharap sa napakaraming crossroads ng buhay mo. Pero dahil nga hindi yun madali, dun mo nga mas kailangan ng pangunguna ng banal na spirito. Hindi ko nasulat yung verse, pero maaari nabasa nyo na rin to. Parang I remember the Bible verse that says, there will be a word behind you saying, this is the way, walk in it. Siguro nabasa nyo na yun. Ito yung daan, bumubulong sa'yo. Ito yung daan. Ito yung lakaran mo. Kaya kapag may mga crucial time decision, huwag tayo kaagad magdesisyon. Let's have a time or week of praying and waiting. Diba? Magbibigay tayo ng 1 week o 2 weeks ng panalangin na gintong bagay. Isulat natin sa journal. Ganon din kadalas ang ginagawa ko sa journal. Sinusulat ko na, Lord, ito po yung mga pinagdadaanan namin. Ito yung kailangan namin malaman, natugon. Kasi nasa crucial na decision o critical na situation. We just keep on waiting kasi naniniwala ako kung wala pang tugon, hindi pa time para matanggap yung tugon. Parang ganon sa akin. Kung wala pang tugon si God, hindi pa oras para matanggap yung tugon. Kasi alam kong sasabihin naman ng Diyos sa akin kapag may tugon na. So, hindi natin pwedeng madaliin lagi si God. Ngayon na, sabihin mo na, Lord. Andiyan tayo persistently praying, but we also have this peace na if God doesn't answer yet, then maybe it's not time for the answer yet. I will still keep on praying and waiting until I receive the answer. And you know, God answers. Sinusulat ko rin yun sa journal. This is the date. And we feel na ito na yung leading. Dahil maaari na may situation na nangyari o kaya
parehas kami nag-agree o kapayapaan. Basta parang may umiiral na lang na, ito na siguro yung sagot. Ito na yung tugon. Mahirap to kasi hindi nga natin nakikita yung air eh. But this is what we need to follow the leading of the Holy Spirit. Napakahalagang marinig natin itong mga kabataan kasi dami pa rin talaga nating tatahakin. Di ba? Choice of career. Choice of mate. Ang dami nating pwedeng choices na hindi dapat tayo magkamali. Yung mga namimili ng career and course, grabe yung pinagdaanan nila. Di ba? At siguro dumating na rin sa isip nyo na, tama ba itong pinasok ko? Tama ba itong course ko? Diba? Marami tayong pag-iisip niyan. Kaya dito natin nakita na kailangan natin ng hangin to lead us, to guide us, to whisper on us and sabihin na keep walking in it. Keep doing it. Talagang there will be time, hahatakin ka ng ibang hangin eh. Kaya you need to know the air that comes from the Holy Spirit and not the bad air. Okay? There's so many bad airs. Gusto kang iligaw ng landas. Lagi tayong mag-pray. So yun ang ating pinag-aralan ngayon. Ito nang natin to sa ating sarili. Am I abiding in the source of life? O pinipitas ko na yung sarili ko sa talagang source ng buhay. Huwag nating pipitasin ang ating sarili. Huwag nating kukunin ang ating sarili away from life. Or else we will die. Spiritually, syempre naturally. Sa pantanong, do I drink from the living water? Do I have my daily detox and cleanse myself? Kaya maigyan siguro sa inyo, iba, may mga digital detox, hindi kayo nag-Facebook, wala siguro mawawala kung isang araw, hindi nyo muna anuhin yung Facebook. Kasi nga, anong-ano na kayo sa mga nakikita nyong balita na ano ba to? Nagpe-Facebook lang ako. May mga nakasikip sa damdamin, di ba? Wala kang kinalaman doon, pero feeling mo, ikaw yung pinariringgan. Wala kang kinalaman doon, pero lumalawak yung balita. Fake news ba to? Totoo. Kaya parang, alis muna tayo sa ganyan. Hindi naman natin sure kung tama yung mga source. Am I receiving light, my daily sunlight? Reading of the Word of God. Habitual reading of the Word of God. Expecting from God, Lord, as I read this verse, as I read this story and chapter, will you speak to me? Buhay ang salita ng Diyos. Hindi lang yan na, kailangan magbasa okay? Si Jacob, tsaka si ganyan. Kasi pwedeng mangusap ang Diyos kahit sa storya. Pwedeng mangusap ang Diyos kahit yung daily Bible reading natin. Am I receiving that light every day? And am I moving with the wind of the Spirit? Diba? Be confident, be courageous. Kung halimbawa, andyan na lahat, humingi kayo ng counsel and prayer, and you have the peace that comes from God, at alam niyong kalooban to ng Diyos, you follow God. So, those are the ingredients and secrets to be like a flourishing tree. Na the more na tumatanda, hindi nang hihina. The more na tumatanda, lalong lumalago, lalong tumitibay, at walang bagyo yung pwedeng magpabaksak sa puno na yun. Gusto ko maging ganun. Sana gustuhin rin natin yun. So in our prayer, I request that each of us find a partner para ipag-pray kung ano yung sa tingin nilang kailangan nila sa ingredients nating sinabi. So, hanap tayo ng partner natin, babae sa babae, lalaki sa lalaki. Let's pray for them. At sabihin natin, anong kailangan mo? Air, light, water, wind, life. Yan, okay? And so, everybody, let's stand up. May partner na ba tayo? Kapag kulang, pwedeng 3. Yan. Anong kailangan mo ngayon, mga sisters and brothers? Okay, sige, let us start praying for each other, for our partner. Hallelujah. Thank you, God. You are our sun and our shield. Living water comes from you, Lord. And we thank you, Holy Spirit, for you always the light to guide us and lead us in the way which we should go.
Lord, kung ano man yung kakulangan namin, kung ano man yung kailangan namin, inyo po, Panginoon, tugunan. Narito po kami handang mag-participate. Handa po, Panginoon, na to work with you, to say yes and respond to you, God, to read your word, to pray, to follow the Holy Spirit, to follow the conviction of the Holy Spirit. Kung kailangan namin yung pagbabago, kung kailangan namin ng confession, kung ano yung binabagbag na damdamin ng banal na Espiritu sa aming Panginoon, damdamin at sa aming buhay, sumunod po kami. Tanggalin niyo po yung katigasan ng ulo at ng puso at patuloy dumaloy ang buhay po ninyo hanggang sa aming makamit ang buhay na walang hanggan. Nourish us, Lord. Let these young people, oh God, be like trees, flourishing, growing, strong, sturdy, stable, steady, resilient, at hindi basta-basta napapabagsak na anumang pagsubok, problema, bayo ng hangin at bagyo. Make us like trees dahil alam po, Lord, iyan ang pangako mo at yan ang mana mo na isibigay sa inyong mga anak na laging tumutugon, sumusunod sa inyong salita. Salamat po. Nataas namin ang bawat isa sa inyo. We know, Lord, that you're working now in our lives. This we pray in Jesus' name. Amen. Amen. Okay, youth. Thank you so much and see you on our new series next week. God bless.